nais ko pong tayo po'y manalangin para humingi po ng gabay sa Panginoon sa ating pong magiging pagsasalo-salo. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for another opportunity to hear and study thy words. I pray, O Father, that you will empower your humble servant. May you fill me with your Holy Spirit, give me physical strength, and may you still bless the people sa kabila po ng naging situation po namin. We praise you and we thank you, Lord, for your enabling grace. And this morning, Lord, as we listen to your word, may you again talk to us. May you touch our hearts, O Father. Thank you for all the blessings that we have received from your word yesterday. And thank you for your sufficient grace, for your enabling grace, para kami po ay makaganap sa mga tungkuling ipinagkaloob mo sa amin. And this morning, Lord, wag maging hadlang ang limitasyon ng iyo pong anak upang ang iyo pong salita ay maipangaral ng buong kaliwanagan. Again, we thank you, we praise you, O God. Basbasan mo po at pagpalaing patuloy ang ministeryong ito, maging ang mga taga-subaybay sa ministeryong ito. Pinapanalangin po namin sa iyo si Cecil sa kanyang operation, ang kapatid po ni Sister Queenie. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang tagumpay ng magiging procedure at ganoon din po ang mother po ni Ma'am Glenda Pontillas. Patuloy po namin inilalapit sa iyo ang iyo pong sakdal na kalooban para po sa kanila. Dakilang Diyos, sinihiling ko rin po ang lahat ng meron pong mga karamdaman ngayon. Pagalingin mo po lahat po ng merong mga present challenge and battle. I pray, O Father, that you will empower them, may you strengthen them. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay ng tagumpay sa kanila pong laban, Panginoon. Maring ito po'y financial difficulties, maring ito po'y emotional problem, maring ito po'y spiritual attack of the devil. I pray, O Father, that you will bless your people and help your people upang magtagumpay po sa lahat ng gawa ng kaaway. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, congratulations po sa matagumpay na conference po sa Panabo City. Hindi po biro ang kanila pong naging battle sapagkat sabi ko nga, katulad sa prayer po natin, yung mother po ni Ma'am Glenda ay nakikipaglaban sa buhay at talagang ang kapasyahan po ng Panginoon ang masunod po sa kanila. Pero very successful ang naging conference po sa kanila. Missions conference at kasama na po ang mga kaibigan at katimpo natin. So ganun din po, nagpapasalamat tayo sapagkat kahit ito ginawang Sabado, ang anniversary po ng Living Water Baptist Church Sampaloc, naging matagumpay pa rin po ito. Kaya shout out po Pastor June Salcedo, Ma'am Dayan at ang ating pong mga mahal na kapatiran sa lugar po ng Sampaloc, Quezon, lalo na po sa mga pioneering members po at ang mga bago na kinakakitaan po natin ng potensyal sa ministeryo. So, thank you sa inyo pong accommodation and thank you for your hospitality and generosity. Ganon din po yung pong gawain kahapon, maghapon po yan sa pangunguna po ni Pastor Dave De La Paz. So, thank you so much Pastor Dave sa pagtitiwala. Salamat din po sa mga members na talagang very tender ang heart at nagbigay pansin sa kampanya po ng Shekinah Glory Baptist Church para sa kanilang solar panel. Okay? So, sa lahat ng ito, sa Diyos po ang kapurihan at ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang biyaya niya ay talagang hindi lang sapat kundi sagana. So, this time, tayo po ay dadako na sa ating pong mensahe at nais ko pong bigyang pansin para sa ating pong message ngayon ang 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11. 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So ang ating pong mabibigyang pansin sa ating pag-aaral ngayon, be aware of Satan's devices. Ang sabi po again ng ating pong magiging teksto, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kaya ang title po natin, be aware of his devices, of the devil's devices. Maganda po na tayo ay merong kaalaman at kamulatan. Ang ating pong binasa ay nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. And it is good to somehow have an idea about the situation of the Corinthian church.
nung panahong ito na sila'y sinulatan ni Apostol Pablo. So sila po ay merong existing problems, may mga questionable sa kanila pong buhay as church, and at the same time, questionable din po sa buhay ng mga mananampalataya. As church and as an individual believer, we can say na sila po ay meron pong mga questionable na mga bagay o lakad sa kanilang buhay. So dito po sa ganitong kalagayan, sinabi po ito ni Apostol Pablo. Okay? Mahalaga lang po kasi na tayo po ay medyo particular sa pinaka-context po natin. When the Apostle Paul said to them, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices, ito po ay medyo may kinalaman sa kanilang presenting sitwasyon. Pero naniniwala po ako that in application, it is good because it is applicable sa lahat ng mananampalataya ang devices po ng kaaway. The devices of Satan. Be aware of the devices of the enemy. Be aware of the devil's devices. Yan po ang ating pong bibigyan ng pagdidiin sa ating pong mensahe. So, natutuwa lang po ako sapagkat doon po sa mga messages kahapon, damang-daman na very positive po ang mga mananampalataya sa kanila pong reception. At yung kanilang response ay talagang, for me, overwhelming because that very moment nagkaroon na po kami ng idea because of the positive response of the members of the Shekinah Glory Baptist Church. Ano po? So talagang nakaka-inspire, napaka-teachable at tender ng heart ng mga mananampalataya. Kaya shout out po sa mga taga Shekinah Glory Baptist Church sa panguna po ni Pastor Dave at ganun din ni Ma'am Ethel. So ang ating pong magandang bigyang pansin ngayon ay ang salitang devices, the word devices. Ito po ay nangangahulugan na plans, strategies, schemes, or tactics. Di ba? Ibig sabihin, ito po yung mga pamamaraan, ito po yung pagpaplano, ito po yung masasabi nating strategies, di ba? O tactics, yung mga taktika na ating pong nabasa ngayon. Si Satan po ay marami pong mga masasabi nating plano, siya po ay maraming mga strategies, kaparaanan para po sumira at sumila. That is exactly what the Apostle Peter said in 1 Peter chapter 5 and verse 8. Di po ba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So inilarawan po ni Peter si Satan, nakatulad raw po ng roaring lion, at siya raw po ay gumagala at umahanap ng masisila niya. At para po magawa ni Satan na siya'y makasila at makasira, gagamit po siya ng mga taktika. Gagamit po siya ng kanyang mga estratehiya. Gagamit po siya ng kanyang mga plano. And it is good for all the believers to be aware of the devices, of the tactics, of the schemes, of the plans, diba? And strategies of the devil. So, maganda po na tayo po ay maging mulat at maging aware sa kanya. The word used by the Apostle Peter is be sober, be vigilant. Ang ibig sabihin nito is to be watchful, to be wise, to beware, mga kapatid, and to be aware. Okay? To be watchful, to be wise, to beware, and be aware. So, yan po. Kaya nga ang ating pong tinatalakay ngayon, okay? Be aware of the tactics of the devil. Be aware of the devil's devices. Okay? So, siguro po, ang magandang bagay na maintindihan din po natin about Satan, sa description po, siya raw po ay subtle. Diba? Siya po ay masasabi nating tuso. Ang sabi ko nga po, never na mag-iisip si Satan ng makabubuti para sa atin. Never na siya po'y mag-o-offer ng bagay na tayo po ay kanyang pagmamalasakitan. Hindi po. Ang sabi po at ang idea po doon po sa John chapter 10, yung inilarawang kaaway doon, pwede pong ikapit natin at ipakita natin na ganun din po si Satan. 'Di ba? Ang sabi po, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So yun po ang sabi ng talata, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy.
So bagamat ang ating Panginoon iliwanag, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So it is good for me and for you believers to be aware of the devices of the devil. Okay? So siguro ang unang magandang mabigyang pansin po natin yung devices of deception. The device of deception, I mean. Okay? The device of deception. Yung bang ipakita niyang parang totoo ang isang kasinungalingan. Di ba? Palabasin niyang tama ang mali. Siguro po, the good and the best example is doon po kay Eve, doon sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3. Alam naman po natin yan. Sa Genesis chapter 3, maliwanag na maliwanag po, ito po ang fall of man, and the reason, sapagkat ito pong serpent, ito pong si Satan, na-deceive po niya ang taong nilikha ng Panginoon. Una na po, sa pamagitan ni Eva, at hindi na po para ikailapan natin na talagang si Adan bumigay sa kanyang asawa. So dito po makikita nyo na talagang si Satan po, ang paglalarawan nga po subtle. Pag sinabing subtle, tuso mga kapatid. Okay? Mandaraya. Yan po si Satan mga kapatid. Ang sabi po, now the serpent was more subtle than any beast of the field. So yun po ang word na ginamit sa kanya. At ang katusuhan po niya ay nahayag nung pong dayain po niya ang tao, particular si Eve. At makikita niyo po sa kanilang conversation na ang pinaka-strategy ni Satan ay lagyan po ng question mark ang tuldok ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, ang clear statement ng ating Panginoon ay gawin po ni Satanas na question mark. Tunay bang sinabi ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang pakaiingatan po natin patungkol kay Satanas. Napakahusay po niyang mandaya. At meron po siyang strategies of deception. Okay? Yung strategy of deception. Yung bang paraan kung paano madadaya niya po ang tao. Kaya nga, di ba tayo po, hindi dapat nagbabase sa ating paningin, hindi tayo dapat nagbabase sa ating pakiramdam, dapat ang pinagbabasihan natin salita ng Diyos. And if the word of God is clear to you, do not give Satan an opportunity to deceive us. Pagka po malinaw na sa atin ang salita ng Diyos, huwag nyo na pong hayaan na dadayain pa tayo ni Satan at kukwestiyonin pa niya. Kahapon nga po, mga kapatid, ang amin topic is about giving. Ngayon, meron ako mga hindi kilala na nagpo-post po, kumukuha po ng portion ng aking preaching, ipo-post po yan. Positive naman po sila, positive sila. Kaya lang po, nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga hindi po napapakinggan ang buong mensahe, na magkaroon po sila ng konklusyon doon po sa mga naipo-post na portion lang po ng message. But if they will listen doon po sa kabuuan ng mensahe, like for example, sa marami po kasi, pagtatalo-talo po ang tungkol sa pagbibigay. Ang dahilan, hindi na raw po sa panahon natin, hindi na. Ipinakita ko lang po mga kapatid, na ang usapan ng pagbibigay mula sa kauna-unahang taong nilikha ng Panginoon, malinaw po na ito po ay isang practice na naituro po. Ngayon, sinasabi ko na ang ating pong usapan ng pagbibigay, anuman po yan. Kasi nga po, ang 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 and verse number 7. Kasi nga, ang lagi pong sinasabi, every man according as he purpose set in his heart. Maliwanag po na si Cain nag-purpose sa kanyang puso, pero rejected po siya. Ang idea po, dapat maintindihan natin na ang usapan po na pagpapasya ng puso ay yung magiging hasik po natin. Dahil ang sabi nga po sa verse number 6, but this I say, 2 Corinthians 9:6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, okay, but he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So ipinapakita po na ito ay principle ng sowing and reaping. Sa Biblia po ang daming itinurong giving. So at ang bawat giving sa Bible ay pagkakataon para maghasik. Kung ikaw ay nagtatides, kung ikaw ay nag-ooperate, kung ikaw ay nag-first fruit, basta lahat ng yan. Hindi ka pinilit yan. Kasi hindi naman po dapat talaga puwersahin at pilitin ang tao
sa larangan at sa usapan ng pagbibigay. Let the Bible teach us. And then sa pagtuturo ng Bible, let the believers apply kung ano po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Hindi po natin iniaalis na bilang tao, inilalagay tayo ng Diyos doon sa magpapasya po tayo. Now, make sure na sa decision natin, hindi po tayo madaya ni Satanas. Kasi ang isa nga po sa mga devices ni Satan is the device of deception. Yung bang laging kukwestiyonin mo kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Katulad halimbawa ng issue po ng marami tungkol po sa pagbibigay na parang pera-pera lang. Sabi ko nga po, sa lahat naman ng religion, nakapupuntahan ng tao, meron naman silang bigayan And the advantage kapag ka-Kristiyano ka, naiintindihan mo ang ginagawa mong pagbibigay. So mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong makita ng bawat isa po sa atin, kapag ka po ang Biblia ay nagsalita, ang gagawin na lang po natin, maniwala, magtiwala, at magsisunod. Yan po ang dapat nating gawin. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon si Satanas na maglalagay pa ng question mark sa napakaklarong statement po ng Panginoon. Diba? So halimbawa, sinabi po ng salita ng Diyos, magpatawad tayo kung paano ang Panginoon nagpatawad sa atin. Huwag nyo nang hahayaan na madadaya pa tayo ni Satan. Paano ko siya patatawarin kung di ko naman nakikita na talagang siya ay, talagang repentant, kung di naman talaga siya humihingi ng tawad. Hindi po ba? Yun po yung point Kaya niliwanag ko po sa inyo, ang pagtuturo po ng salita ng Diyos, doon po sa nakagawa ng offense at doon po sa na-offend, mga kapatid. Kung ikaw yung na-offend, ang kalooban ng Diyos at ang salita ng Diyos, magpatawad ka. Humihingi o hindi humingi ng tawad in your heart, you should be forgiving. That is the command. That is the Bible. That is the Word of God. Ngayon, kung di po humingi ng tawad, nasa kanya po ang accountability. Pero hindi na po yung papayagan pa natin si Satan. O patatawarin mo ba yan? Mukha namang hindi. Huwag nating ibatay sa kung siya ay talagang hihingi o hindi hihingi ng tawad. Ibatay po natin sa sinabi ng salita ng Diyos, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be a kind one to another, tender-hearted. Ang sabi po, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Sa ganitong paraan, hindi po bibigat ang ating kalooban. Dahil kahit po hindi siya humingi ng tawad, kahit na po sabihin natin nagmamatigas siya, kung sa heart natin, nandoon na yung pagpapatawad, magaan na po sa puso po natin ang lahat. Pero kapag ka po kinikimkim natin yan, at talagang tayo po, dahil sa gigil, galit po natin, magpapakaladkad po tayo dyan, naisahan na po tayo at nadaya na po tayo ni Satan. Kasi in reality, hindi naman yung kapatid natin, hindi naman ang kapwa natin. Ang totoong kaaway natin ay ang dyablo. At ang dyablo po ay gumagawa ng lahat ng kanyang kaparaanan upang tayo po ay kanyang sirain at silain. At ang isa sa devices po niya is the device of deception. Genesis chapter 3 verses 1 to 4. Malinaw na malinaw yan. Na kaya po bumagsak ang tao kasi nagpadaya po si Eva at nadamay pa po ang kanyang asawa. And in the presentation of the Word of God, alam niyo po, sinasabi, ang babae raw po ang nadaya. O hindi tayo para magturuan dito. Yun po sa konteksto na ang sabi, let your women learn to be silent in the church. Di ba? To keep silence in the church. But I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man. And then ang isa sa ipinoint out po ni Paul, sapagkat ang babae ang unang nadaya. So, mga kapatid, nadaya po ang tao. At kung bakit? Sapagkat may mandaraya. At ang mandaraya ay walang iba kundi si Satan. Okay? The device of deception. Ikalawa po, the device of division. Meron pong mga strategy si Satan para siya po ay makapag-cause ng tinatawag nating quarrels and contentions. O naalala ko tuloy yung message ko. The special, ano ba yun? The expertise. Yan. The expertise of Satan. Remember that? Diba? Yung bang creating questions? Daya eh. Causing quarrels, division Ang gusto niya, magkaroon ng diferensya Kaya alam niyo po, heyday kay Satan
Laging heyday kay Satan sapagkat pagka po ang mga churches, may mga hindi magkaintindihan, merong mga kanya-kanya, merong away dito, away doon, pagtatalo-talo, may negative doon sa pastor, merong pong chismis sa kapatid, merong pong laban sa kapatid. Naku po, tuwan-tuwa si Satan. At yan po ang kaeksaktuhan ng ating pong teksto eh. That is the exact context of our text, 2 Corinthians 2:11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kasi si Satanas po, nung time na ito, talagang aktibong-aktibo sa church. Kasi nakapag-create siya ng contentions, ng divisions, ng quarrels, mga kapatid. Kaya yun po ang isang dapat medyo particular tayo. Kung kineklaim po natin na tayo po church ng Panginoon, ang idea po, katulad ng preaching ko po kahapon, dapat ang ating goal, ang ating objective, ang ating desire, ang ating intention, ang ating effort is to make our church happy and healthy, healthy and happy. Pero paano po magiging happy ang church kapag ka watak-watak? Paano po magiging happy at healthy ang church kapag ka kanya-kanya? Alam niyo po, mga kapatid, kahit kakaunti ang bilang ng mga miyembro, pagka-solid, kapag ka-united, grabe po ang po pwedeng i-accomplish sa Panginoon. Matindi po ang po pwedeng i-accomplish ng Panginoon through the church na masasabi nating united. And for us to be united, let us just submit to the leading of the Holy Spirit. Wag yung personality mo, wag yung tinatawag nating ways mo, yung perspective mo, point of view mo. Yan po ang nilinaw ko. Kaya may division. Kasi nga po ang pinaiiral natin, yung ating pong mga kani-kaniyang personality. Yung ating iba't ibang perspective at point of view. Yung ating pong mga preferences. Ang kailangan sa church magkaisa, but the devil is not happy every time na maayos ang takbo ng church. Kaya ang kanyang expertise, ang kanya pong devices, isa po dito ay ang device of division. Kaya po, yan ang obvious na problema po ng church sa Corinth. Kay Pablo ako, kay Cephas ako, kay Apollos ako, kanya-kanya po sila. Mga kapatid, hindi po iyon ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung kayo po inalagay na associate, kung kayo po inalagay na preachers, dapat alam niyo po ang katayuan niyo. Be aware of the devil's devices. Wag na wag kayong papayag na preacher ka, ikaw ang magkokos ng division. Wag kang papayag na ikaw ay leader sa ministry sa church. Ikaw ang magagamit para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo. Kaya nga, eto paalala lang, kapag kayo nalagay sa leadership, ang isa sa expectation, may maturity dapat tayo. At ang isa sa manifestation ng maturity, able tayo na pagkakasunduin natin. Hindi po yung tayo ang leader, tayo pa nakikihalo, tayo pa nakikisama sa mga kaguluhan sa church. Pakinggan niyo pong mabuti ito sapagkat marami po ang naiisahan ni Satan because of his device of division. The device of deception and the device of division. Kayang-kaya ni Satan na talagang maghasik ng lagim sa pamamagitan po ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan. Mga kapatid, sabi ko nga, meron pong pagkakataon na meron pong mga sitwasyon na mahirap. Pero mga kapatid, sinasabi ko po, may biblikal at tamang kaparaanan. At wag nating papayagan na tayo po ang mag-create ng division sa church. Kahit to kakaunting miyembro, pagka nagkaisa, grabe po ang po pwedeng magawa sa gawain ng Panginoon. Pero kahit to libo, kapag kanya-kanya, hindi basta makapag-accomplish, nagiging kasiraan pa ng patotoo ng Kristyanismo. Because, according to our Lord Jesus Christ, kapag ka nagmamahalan kayo sa isa't isa, yun ang isa sa palatandaan at magpapatunay, sasabihin ng mga tao that you are indeed my disciple. So, mga kapatid, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ang tinatalakay po natin sa mga ka-tune-in pa lamang ngayon, be aware of Satan's devices. Be aware of the devil's devices. At ang una po na pinag-aralan natin is the device of deception. Pag sinabi nating device, mga kapatid, yung kanyang scheme, yung kanyang plan, yung kanyang pong strategies, yung kanyang tactics, yung mga kaparaanan at mga diskarte ni Satanas kung paano po siya sisira at sisila sa pandaraya. Yan po ang una, the device of deception. Pangalawa po, the device of division. Kaya, wag nyo na po ipagmalaki yung church na kinabibilangan nyo kung kayo mismo hindi nyo magawa
na makiisa, makisama at kayo po'y magmahalan sa isa't isa. Huwag na nating kaladkarin sa masamang patutuo ang gawain ng Panginoon, because kung tayo po'y gawain ng Panginoon, dapat aware po tayo ng isa sa devices po, ang isa sa mga kaparaanan po ni Satan para makasila at makasira ay ang mag-create ng division. Okay? The device of deception, the device of division, and the device of discouragement. Ang isa sa strategies niya, yung gagawa siya ng way para papanghinain ng loob natin. 'Di ba? Kaya nga roaring lion eh. Kumbaga, intimidating. Yan po ang gusto niyang maging dating. Alam niyo po, minsan sa matinding atake at akusasyon ni Satanas sa buhay natin, na panghihinaan tayo ng loob. And because of that, medyo apektado na po tayo sa ating pong lakad bilang Kristiyano. So be aware of his devices. Be aware of his device of discouragement. Talagang ang isa sa gustong-gusto ni Satan, yung makitang hinang-hina ka sa pananampalataya. Yung makitang nang lalamig ka, yung makitang naaapektuhan ka. Mga minamahal, nais ko po na ipaalam sa inyo ng isa sa masasabi po nating hakbangin ni Satan at ang tirada, banat ni Satan sa Kristyanismo ay ang maging discouraged po tayo, ma-discourage po tayo sa ating pambuhay. Kahit sa Old Testament naman, makikita nyo po na kapag ka po tumitirada po si Satan, ang isa sa ginagawa niya, pinapanghihina niya tayo. Okay? Isipin nyo pong mabuti ito. Kaya minsan, medyo mag-iisip tayo na talagang yung katusuhan ni Satanas. Kasi ang naiisip niya, like for example, pastor. Siyempre kaya tinatarget ni Satan yan. Kasi kapag ka napanghina niya ang pastor, tingnan nyo po kung gaano kalaki magiging epekto niyan. 'Di ba? Yung mga key leaders, kung bakit iyan ang pinupuntirya, tinatarget ni Satan. Kaya leaders, makinig po kayo sa akin. Ministry leaders, you better listen to this message because you are one of the target of the devil. Talagang titiradahin ka niya. Isa ka sa pupuntiryahin niya. Bakit? Kasi alam niya na may influence ka eh. Alam niya na may effect ka. Kaya kapag ka ikaw na ang nanghina, kapag ka ikaw na ang medyo dumating sa point of discouragement, ang lalabas dito, may mga hatak ka eh. Meron kang mga maaapektuhan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po talaga ni Apostol Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might. Diba? Be strong in the Lord and in the power of His might. Para mangyari yan, put on the whole armor of God. Bakit pinagsusuot tayo ng armor? Kasi ang sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness, against, diba? The rulers of the darkness of the wickedness, mga kapatid. High places. Yun ang kalaban natin eh, si Satanas. So, ang gugustuhin niya, yung ikay hina mo. Alam niyo po, ang isang natutunan ko sa buhay bilang Kristiyano, pagka ang isang bagay, alam kong makakahina na sa akin, alam kong hindi gawa ng Diyos to. Diba? Alimbawa lang po, nakikinig kayo sa mga kasama natin sa church. Kung dahil sa napapakinggan at naririnig nyo sa mga kasama natin sa church, ang magiging dulot nito, ikahihina natin, ikasisira natin, gawa ng diablo to. Sapagkat hindi po mangyayari na ang Diyos ang magpapahina sa iyo. Diba? So, I mean, it is very easy to identify if it is the work of the devil or the work of God. Although, siya po'y mandaraya, pero mga kapatid, ito po ay usapan lang ng sino pakikinggan mo. Kung alam mo nang ikahihina mo, kung alam mo nang makaka-apekto sa spiritual life mo, bakit po nag-give in pa tayo? So napakahalaga na ito po ay ating matutunan because one of the devices of the enemy is the device of discouragement. Diba? The device of discouragement. Gagawin niya ang lahat ng paraan para madaya ka. Gagawin niya ang lahat ng paraan para magkabahabahagi po tayo. Gagawin niya ang lahat ng paraan para manghina tayo. At heto na po, the device of destruction. The device of destruction. Mga kapatid, wag po tayong pakakasiguro. Yan po ang sinasabi po ni Apostle Paul. Okay? Ang sabi niya po, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Maliwanag po ito na si Pablo mismo ang nagsasalita na walang sino man na po pwedeng sabihin, matatag ako. Diba?
So mga kapatid, mga minamahal, kahit ang spiritual, kahit ang mature believer, habang nandito sa lupa, meron pa ring possibility na isang araw madadali po ni Satan because of his devices, because of his tactics, because of his plans, because of his strategies. Yan po, pwede pa rin po. Kaya nga, mapapansin niyo po, mga kapatid, sa ating pong usaping ito, sabi niya, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Huwag isipin ng sino man na siya'y matatag, baka siya mabuwal. Kaya, ang paalala po niya, like for example, sa usaping may nalilihis, hindi raw tayo dapat maging judgmental, hindi dapat i-condemn. Ang sabi nga niya, gawin natin ang paraan, restore such an one in the spirit of meekness. And if you will put understanding and will try to really consider yung puntalata, Galatians 6:1, ang sabi po, brethren, if a man be overtaken in a fault, tingnan niyo po ang sabi niya, ye which are spiritual. Ibig sabihin po, yung nasa maturity, yung growing believer, yung mature believer, ye which are spiritual, ano raw ang dapat gawin? Restore such an one in the spirit of meekness. Anong dahilan? Considering thyself, lest thou also be tempted. Even the Apostle Paul gave us an idea that even the spiritual believers, hindi pa rin nakatitiyak. Kaya nga, ang niliwanag niya di ba? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, ano raw ang dapat gawin? Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So kaya, wag mong palabasing spiritual ka kung heyday sa iyo ang paglihis ng iba. Kung katuwaan sa iyo ang pagbagsak ng kapwa mo Kristiyano. Kasi ang spiritual po ang dapat tibok ng puso at takbo ng isip, yung makakatulong para makabangon ang mga nabubuwal, upang matulungan ang mga naililihis, upang maitama ang mga nasa mali. Hindi condemning spirit. Okay? Hindi yan po manifestation ng spirituality. Ang manifestation ng spirituality ay ang pagiging caring, considering, and even carrying the other believers. Yan po ang makikita nyo pong pagpagkakakilanlan. Pagka po may maturity, considerate po yan. Iba po yung consenting, iba po yung condoning. Pero yung considerate, ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka nagiging hukom ng mga bumabagsak. Hindi ka nagiging hukom ng nagkakamali. Hindi ka nagiging hukom ng mga nalilihis. Kundi ikaw ay kamay ng Diyos upang ibangon, matulungan ang mga nabuwal, ang mga nalihis at ang mga nagkamali. Nililinaw ko po hindi para po konsentihin at hindi rin po para i-condone, mga kapatid. Okay? So, hindi po. Kaya nga kapag meron pong mga nalilihis na mamali, bumabagsak na dadapa, mga kapatid, hindi dapat criticizing, condemning, hindi rin dapat consenting at condoning. So, ang dapat po is considering, care, di ba? Caring and carrying. Yan po ang magagawa po natin kapag meron pong nalilihis at meron pong bumabagsak. Ngayon, ang sabi po, considering thyself, lest thou also be tempted. Ano po ang idea? Na huwag kang pakakasiguro na kahit matagal ka ng Kristiyano, na kahit ang tingin mo, mature ka na, huwag mong iisipin na exempted ka na. No, dahil kung pastor nga, nagagawa ni Satan na mapabagsak So kaya, target ng kaaway ang mga ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, be watchful, di ba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. You better be careful. Kaya nga, nililinaw natin, lagi naman pagka pinag-aaralan natin, ito pong mensahe tungkol kay Satanas, ang ating pong binibigyang pansin ay ang pagiging mapagmatsyag, pagiging wise, mga kapatid, to be watchful, to be wise, to beware, and to be aware. Yun po ang hinahanap niya, yung masisila at masisira niya. At nililinaw ko po sa inyo, pagka po ang nasila ni Satan, pastor, heyday po sa kanya yan. Celebration po yan. Kapag ang kanyang nasila ay ang mga leader sa church, yung mga ministry leaders, wow, jackpot po si Satan dyan. Diba?
Kaya po, babantayan natin ang church na kinabibilangan natin. Baka mamaya, meron ng kampi-kampihan, baka mamaya, kanya-kanya na, baka mamaya, siraan na, hindi natin namamalayan. Ang sabi po ng ating teksto, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So, ito po ang ating pong hamon sa lahat. Ito po ang pagtuturo sa bawat isa po sa atin. Be aware of Satan's devices. The device of deception, the device of division, the device of discouragement, and the device of destruction. Yun po ang ating pong ilan sa mga babantayan at dapat mulat po tayo patungkol po sa ating kaaway na si Satanas. Umaasa po ako na kahit ganito po ang naging sitwasyon natin, ang bawat isa sa inyo ay napagpala at napalakas pa rin ng salita ng Diyos. Ang lakas lang po talaga ng conviction. Okay? Kung tutuusin, maaga po akong nagising, pero gusto sana ng katawan ko magpahinga. Okay? Pero dahil nga po hindi na-receive ang message ko, ang nangyari po, nag-iisip ako na marami po ang nakaabang dahil pag-on ko po ng aking wifi. Nung ako po ay nag-check, marami po ang mga tatay, gutom na po kami, breakfast po natin. Excited po to hear the meal for this morning, our meal for this morning. So kaya ang lakas ng conviction, bangon. Kaya pasensya na kayo, naka-t-shirt po ako at medyo refresh lang ng konti. Bagamat sabi nga ng kaibigan ko ni Pastor Delpin, you look so tired, my friend. So hindi ko na po para ikaila, pagod, pero ang spirito po ng Panginoon ay makapangyarihang kumikilos. And I believe the reason why still allow this message to be shared, it is because we need this message. Be aware of Satan's devices. Ano-ano po yon? The device of deception, the device of division, the device of discouragement, and the device of destruction. Sa idea po ng deception, lahat ng paraan gagawin ni Satanas, strategies, tactics, schemes, plans, gagawa yan ng paraan para madaya ka, na i-twist yung katotohanan. Division, ito yung idea na hindi mo namamalayan, kala mo ang galing-galing mong miyembro, at yung iba umalis na nga, nakikreate pa ng problema, gumagawa pa ng kung ano-anong mga usap, ng mga kwento. Kung ikaw ay umalis, sa amin po, ang batas namin sa church, pag kami galing po sa ibang local church, welcome ka, kakausapin ko yung pastor mo, welcome ka, pero ang ating pong rule, wala kayong kakausaping mga miyembro ng church sa church na ito na ang pag-uusapan nyo ay ang problema nyo sa church na pinanggalingan ninyo. Kasi gagamitin po ni Satan yan, di ba? Para po makasira. Kasi kung ikaw ay may maka-Diyos na intention, di ba? Kung sakali man na hindi ayos sa iyo, una, magtitiwala ka sa Diyos at malaya ka naman, hahanap ka ng church na kapupuntahan mo, pero yung mag-create ng division, hindi po kalooban ng Diyos yan. Doon naman po sa discouragement, kung ikaw ay nangihina, hindi ka dapat, di ba, madaig ng pangihina sapagkat hindi gawa ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, ikalakas natin at magpakalakas tayo sa Kanya. Pangatlo po, yung destruction. Ang talagang target ng devil. Akala mo, okay na okay ka, pero ang hindi mo alam, nasila ka na. Ang hindi mo alam, nasira ka na. So, yan po ang ating mensahe ngayong umagang ito. So, again, hindi na po para ma-shout out ang ating pong mga viewers ngayon sapagkat medyo sa part ko po, alam ko naman na may mga nakapag-online po sa ganitong oras, pero ito po yung obligasyon ko sa Diyos na kung saan po ang heart's desire ko lang po ay makapag-ministeryo pa rin sa mga totoong nakaabang at naghihintay sa ating araw-araw na pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Dito po sa pinagpalang ministeryo
ministeryo. Ito po ang Believer's Breakfast with BFDB. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for the message that you have given us. Thank you for the wisdom. Thank you for your enabling grace. Thank you for allowing us to have this Bible sharing still in spite of my situation. Thank you so much because I know it is your will, it is your leading. And I praise you, Heavenly Father, because you have given me power, dakilang Diyos, upang ito po ay aking magawa. Kaya once again, I pray, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa. Patuloy po naming inaalala ang pamilya po ni Ma'am Glenda. Ganon din po si Cecil sa magiging procedure, sa operation po sa kanya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.